um, ready to preach the Word of God. And I'm excited on September. I will be hearing Pastor James to preach again the Word of God. Kaya kung meron tayong special day ng araw na yan, invite everyone, your friends. Pastor James is back. He will be preaching the Word of the Lord. Pressured ka ba, Brad? The Lord is good. Amen. Again, kung hindi po sa inyo kalabisan, may invite everyone to please stand bilang paggalang po sa salita ng Panginoon na ating pong babasahin. Magbabasa lang po ako ng dalawang bersikulo sa Biblia. And this verse is already known for everyone, to everyone. That is in Luke chapter 22, verse 41 to verses number 42. Luke chapter 22, verse 41 to 42. This is a very familiar story in the Bible. It is about when Jesus Christ kneeling down in Gethsemane and praying to the Father. I want to emphasize something that is really true to our hearts and something that maybe you heard this many times, pero today God will talk to us in a manner wherein we need to be true to ourselves today. This is Jesus in the story. In verse 41 says, "And he was withdrawn from them about a stone cast, and kneeled down and prayed." This is Jesus. Ang layo niya sa mga disipulo ay isang hagis daw ng bato. So depende gaano ka lakas yung humagis, no? Oo. But there was no specific measure kung gaano kalayo or distance. But verse 42 says, sa prayer ni Jesus, saying, "Father, if thou be willing, remove this cup from me." This is Jesus, his will, in his humanity, telling God, the Father, of what is his desire. His desire is, can you please remove this cup from me? That cup symbolizes the suffering. That cup symbolizes the death on the cross. Sabi niya, remove this cup from me. Pero again, it is Jesus praying and said, "Nevertheless, not my will." Brethren, we all have wills. Jesus said, "Not my will." It is Jesus, si Jesus. Sabi niya, "Not my will, but thine be done." You know what? This story in the Bible is the climax for me personally. Because there you go, Jesus Christ kneeling and telling God what is his desire. But again, God the Father overtook, mga kapatid, na overtaken yung kanyang kagustuhan personally. Sabi niya, "Not my will, Lord, but thine will be done." There is something that we cannot surrender sometimes, oftentimes. Sabi ko nga sa inyo, I'll be dealing today in a very intimate way. Medyo seryoso ng konti ngayon. Because I want to talk to your heart today. Because Jesus showed us that there is one thing that he surrendered last. And that is his will. Brethren, let me preach to you today the word that says, the last thing we surrender. The last thing we surrender. Can you please bow your heads and raise your hand towards heaven? Lord, bless us today as we listen to your word. And may you continue to bless the church, Lord. Hallelujah. And Lord God, I pray that your will be done, not ours, O Lord. Let everyone, Lord, release the control. Because everyone, Lord, has the capacity and has the power to control. But Jesus, you showed us today in these words
that you lose your control and you give it to the Father. In your humanity, Jesus, hallelujah, you surrendered everything. And you let God, hallelujah, be the control of your life. God, I pray, Jesus, talk to us, Lord, hallelujah, in your way. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen and amen. You may be seated. Amen. The last thing we surrender. I think, brethren, all of us understand the word surrender. Naintindihan naman po natin ang ibig sabihin ng surrender. We sing about surrender. We pray about surrender. We pray to surrender. We talk about it. At madalas yun ang subject sa loob ng simbahan. But in reality, brethren, again, let me talk to you directly. In reality, surrender is one of the most difficult things in the Christian life. Madaling magpunta ng simbahan, madaling magtaas ng kamay, madaling magbigay, madaling sumabay sa awitan. Pero pag pinag-usapan po ay pagsuko ng iyong kalooban, pagsuko sa Panginoon, may iba't ibang level ang bawat Kristiyano. Mahirap. Bakit kaya mahirap? Sapagat ang surrender is not about losing things. Surrender is about losing control. And no people will allow himself to lose control. But at this point of time, brethren, Jesus is telling us that he lose his control. He gave it to God. Not my will, not my control, but thine will be done, sabi niya. It is easy for man to surrender their sins, but not control. It is easy for man to surrender guilt. Ayaw natin ng guilt. That's why we surrender it to God. But the reason why we surrender guilt is because we want forgiveness. It is easy for man to surrender the burden. We don't want burden. That's why we surrender it to the Lord because we want relief. Gusto natin gumagaan yung ating pakiramdam. Pag mabigat ang ating pakiramdam, ayaw natin nun. Ayaw nga natin masakit ang ulo natin eh. Ayaw natin mabigat ang pakiramdam natin eh. Kaya gumagawa, may inom tayo ng gamot, nag-exercise tayo. We took care of ourselves. Ayaw natin na may mabigat na pakiramdam. That's why it's easy for us to give to the Lord our burdens because we want relief, mga kapatid. It's easy for man to surrender his failures. Lalo na, ayaw natin ng failure because we want the mercy of God. But when we talk about surrendering our plans, and when we talk about surrendering our future, when we talk about surrendering our desires, our security, our throne, when we talk about surrendering our throne, we start to say, Lord, not today. Maybe tomorrow, Lord, not today. And then the struggle begins. Marami ako nakikitang Kristiyano, mga kapatid. Again, they can shout loud as they can shout. They can clap their hands very strong. And it create a loud noise, mga kapatid. But when we talk about surrender, marami rin ako nakikita, mga kapatid, na they are struggling. Because surrendering is different. And today, let me talk to you that the greatest battle is not between God and Satan. It is not between God and Satan. It is between God and ourselves. Satan is no match with God. Hindi kabaligtaran ng Diyos ang demonyo o ang demonyo ang Diyos. Walang kabaligtaran ng Diyos dahil walang katulad ng Diyos. Hindi mo pwede siyang ipantay sa kaaway. So no match ang kaaway si Satan sa Panginoon. Ang problema, mga kapatid, the greatest battle we have on this earth, mga kapatid, is not about Satan. What's the use of, in the name of Jesus, God empowered us and we can rebuke the enemy, we can rebuke the devil, and they will flee. What's the use of that, mga kapatid, kung yun ang greatest battle mo?
No, your greatest battle is not about Satan. It's not Satan. It is yourself. Between you and God. Ikaw at ang Diyos. That's the greatest battle we can have. It is between God and ourselves. Who will sit on the throne? Sino ba ang upo sa trono, mga kapatid? The first point that I want to emphasize is the last thing that we surrender is our control. That's the first point. Control. In Genesis chapter 22, we can note that when God asked Abraham for Isaac, God was not asking for a son to be offered. But God was asking for control. Abraham, bring your son Isaac to the one of the mountains in the Moriah and offer it. Ang hirap yung para sa isang magulang na dadali mo yung kaisa-isa mong anak patungo doon para lamang patayin at gawing alay sa Panginoon. Pwede namang humingi ang Panginoon ng iba. Pwede mong sabihin, Lord, yung kapitbahay ko na lang. Wag lang yung anak ko. Pwede naman yung amigo ko na pasaway. Yun na lang i-offer natin, Lord. Pero no. At that moment, God is not asking for a son to be offered. God is asking for control. Because God can see to Abraham or to any one of us who is really is in control. Nakikita ng Diyos kung sino talaga ang may control. And God, sometimes His ways are different from our ways. And we cannot understand sometimes. Ang problema, ano ang ginagawa mo sa panahon na hindi mo naiintindihan ang kanyang kagustuhan? Ano ang decision mo sa panahon na hindi mo naiintindihan ang kanyang gusto? Si Isaac, mga kapatid, sa buhay ni Abraham, he is the promise of God. I want you to imagine this. For 25 years, after na sila'y pangakuan, dumating itong batang ito. Isaac is the promise of God. He is the future of Abraham. He is the blessing for Abraham and Sarah. He is the miracle and the dream of this couple. And then one day, God touched the very thing that Abraham loved most. Minsan kung sino pa yung pinaka-iibig-ibig natin, pinaka-gusto-gusto natin at, yung mas mahalaga sa buhay natin o may halaga sa buhay natin, yung paminsan ang hinihipo ng Panginoon. And God told Abraham, bring that to the altar. Mga kapatid, the sacrifice of praise, God will not drag the sacrifice to the altar. It is you who needs to bring your sacrifice to the altar. Pag ang Diyos humingi ng sakripisyo, hindi niya hihilahin yung sakripisyo mo at ihahandog niya sa sarili niya. No. He will ask you to bring your sacrifice of praise. That's why we go to church. Huwag yung katamaran ng pagpunta sa simbahan. Because you, as an offering, a living sacrifice, you need to bring yourself to the altar for the glory of God. Huwag yung katamaran ng pagpunta sa church. Huwag yung katamaran ng mga gawain, mga kapatid. Now, I'm just telling you this in general, mga kapatid. We need to know that we are a living sacrifice. Tayo yung mga living sacrifice, as sabi ni Paul sa Romans chapter 12. So, pag pumunta ka sa simbahan, para mong hinahandog yung sarili mo, spiritually, you are making yourself just like Isaac, mga kapatid. Gusto ng Panginoon na ihandog ni Abraham si Isaac doon sa altar. At mahirap yun para kay Abraham. Bitbitin niya yung anak niya, napapatayin niya, at ihahandog niya. Ganon din sa atin, minsan mahirap, may overtime, minsan wala pa tayong tulog, minsan maraming kompromiso sa kaibigan, sa katrabaho, sa pamilya. Pero we need to go to the altar of the Lord and tell the Lord, Lord, I am ready to be offered to you as a living sacrifice. Go to church. Huwag tayong maging tamad pagdating sa gawain ng Panginoon. Everybody say amen. Amen. Bakit? Bakit hinihipo ng Diyos ang mga importante sa buhay natin? Because it occupies the deepest place in our hearts. Ang Diyos po seloso. Ayaw niya na meron kang iniibig na mas malalim kaysa sa Kanya.
Ayaw niya na may ginugusto ka na mas higit sa Kanya. God is a jealous God. That's basic. Kasama sa 10 utos. Basic po yun. Ang Diyos ay mapanibughuing Diyos. Seloso. Pag mas may iniibig ka kaysa sa Kanya, ayaw ng Panginoon yan. Kaya hihipuin niya yan. And I know somehow, I know that God knows Abraham's heart is with Isaac. Sino ba namang hindi? Pero sa tanda mo na yan, nagkaanak ka pa. Grabe na mga kapatid. Yung pag-aalaga, yung pag-aaruga, yung bang maglalakad lang na madadapa, grabe na yung nagpapanik na yung mga magulang. Alam niyo po yung parte ng paglaki, pero sa isang magulang na nagkaroon ng ganong anak, mga kapatid, milagro yun eh. So yung heart nila nandun na. And how sad, mga kapatid, that sometimes we don't understand. Just like the rich young ruler in the Bible, Jesus saw the heart of that ruler. He saw the heart of that ruler. He saw the heart of Abraham. He saw the heart of Judas. May puso po si Judas, mga kapatid. May puso ba si Judas? Ay, meron, mga kapatid. Anong puso? Pusong Judas. He knows what's manipulating us. He knows what's the deepest, what's the thing that occupies deepest, that occupies deepest in our hearts. Alam ng Diyos kung ano yung pinaka iniibig natin. Nakakalungkot lang, mga kapatid, that many trusted God with eternity, but they failed to trust God in their tomorrow. Parang totoo, no? Diba? Marami nagtitiwala sa Kanya pagdating sa kaligtasan. Lord, I trust you with my salvation. Pero pagdating ibang usapan yan, Lord. Parang we can trust God with our salvation but not with our finances. Sa oras na ng mga kapatid ng pagbibigay, magdadalawang isip na tayo. I hope wala sa simbahang sa simbahang ito, mga kapatid, that we think twice. No, we don't need to think twice. Ang Diyos hindi nagdalawang isip na pagpalaing ka. It's offered God back all the blessings na meron ka, mga kapatid. Hindi naman hinihingi ng Diyos sa atin lahat eh. God is just asking us a certain percentage to prove our love to Him. That's why many of the people trust God with their soul, but not with their future. Hindi natin may pagkatiwala yung ating bukas. Hindi natin may pagkatiwala yung ating finances. Hindi natin may pagkatiwala yung ating kinabukasan. Bakit? Because we don't want to lose our control. Amen. Minsan, pinapangaral ng pastor sa likod ng pulpito, if you will be in love with somebody, please be in love with those people, the godly people. Sabihin mo, wala naman eh. Mas gwapo yung kasama ko sa work kaysa doon sa simbahan. Mas charming siya kaysa sa mas kinikilig ako. Minsan, we tend to control. Wala namang magagawa ang pastor o ang elder kung ayaw yung sumunod. Pero at the end of the day, if you keep on trying to do what you think is best for you, then somehow one day you will end up nothing. Sapagkat sinabi ng Biblia na kahit na anong gawin ng tao, still God ordered the steps of the man. Ang Diyos pa rin, mga kapatid, ang nasusunod. It is exposing our trust issues with God by those we protect and manipulate. Mga bagay na kaya mong manipulahin, mga bagay na kaya mong kontrolin, o ikaw ang nagdidesisyon, hindi mo alam, may trust issue ka na sa Diyos. Hindi mo alam, ini-expose mo yung sarili mo na wala kang tiwala sa Diyos. Everybody say amen. Amen. Ano ba yung mga bagay na nagkocontrol sa atin? Ministry. May mga tao, minsan mga kapatid, magaling sa ministry, pero sa bahay hindi. Magaling tumugtog, magaling umawit, magaling mag-usher. Sa bahay, hindi mautusan ng magulang. Hindi makapaghugas ng pinggan. At pag naghugas, magdadabog pa.
magbabasag pa. Sabi, Diyos ko po, grabe. Sayang, hindi ka na pinaghuhugas. Kasi nalulugi yung magulang mo sa'yo. Nauubos yung plato, yung baso. Relationship, is that the one controlling you? Or you are controlling your relationship? Hello? I'm not being exaggerated here, mga kapatid, pero sabi ko nga, if you will be in love, mga kapatid, why don't you look around or somehow go to the pattern of the Bible? Look for godly people. Yung totoong godly, ha? Hindi yung godly-godlihan lang pag linggo. Dapat godly talaga siya, mga kapatid. Why don't you consider that, mga kapatid? Sometimes we control that. Nagagalit pa tayo. Dahil ayaw ng iba, doon sa ginugusto natin, isinisikreto tuloy natin. Secret na lang muna. Kasi hindi pa pwede eh. You see, you know that you are violating some principles. Kung Kristiyano ka, alam mo na may binabiolate ka na prinsipyo. And principles, you cannot control principles. Principles are there. And that is unchangeable. Hindi mo pwedeng baguhin yun. Hindi mo pwedeng labanan yun. Nakakita ba kayo ng clay na lumalaban sa potter? Di ba? The potter has all the power. Kung anong shape niya gusto, yung kanyang minomold. Kung gusto niya hugis bilog, kaya niyang gawing hugis kwadrado, kaya niyang gawin yun. Tanong, may nakakita ba kayo ng clay na lumalaban sa potter? Nakakita ba kayo ng sheep na lumalaban sa shepherd? Kakayanin mo ba kung ikaw yung sheep, lalabanan mo yung shepherd? Edi hambalusin ka niyan. Ewan ko lang kung hindi ka mapilay-pilay. Naku, ano ibig sabihin mga? Kung hindi ka kutuhan yan, sige nga. Kung hindi ka balahibuhan yan, makakilos ka ba? Kaya may mga Kristiyano, mga kapatid na para bang hindi makagalaw. Alam mo yung mga tupa, mga kapatid na hindi na balahibuhan? Di ba, sobrang kapal na ng balahibo, kung maglakad, may mga Kristiyanong hindi na makagalaw. Kasi alam mo bakit hindi sumusunod sa kanilang shepherd. Pero yung mga dearly beloved by the shepherd, o malapit sa shepherd, pag nakikita ang mga kapatid nahihirapan na, sinishave na siya. Kaya pag tayo nahihirapan na, lapit sa shepherd. Para tayo, alam nyo, pag lumapit ka, gumagaan. Kahit ikaw nga, pag nakakita ka ng tupa na bago lang na balahibuhan, mga kapatid, para pati ikaw, parang pati ikaw, gumaan yung tingin mo sa kanya. Itsurang kalbo nga lang, pero magaan. What I'm trying to say, mga kapatid, why make yourself difficult? Ba't pahihirapan mo ang sarili mo? Pero ka namang shepherd. Jesus Christ is our chief shepherd, mga kapatid. Go to Him. At pag sinabi niya, nagpabalahibo ka. Pag tinuturuan tayo sa simbahan, binabalahibuhan tayo ng Panginoon. Tinatanggalan tayo ng mabibigat sa atin, mga kapatid. At magaan ka nakapaglilingkod sa Panginoon. Nakatatakbo ka sa oras ng worship. Nakakatalon ka, mga kapatid. Why? Magaan. May magaan sa loob mo, mga kapatid. Everybody say amen. Amen. We control. Because man feels safer in controlling than trusting. Mas feel ng tao na safe siya kapag siya ang may control. Alam niyo, sa panahon ni Eva at Adan, ang tinuro ni Satanas sa kanila, sa temptation doon, ay maging independent. Ang problema ng panahon na yon, ni Eva at Adan, yung dependence sila sa Panginoon. They don't want the dependence. They don't want to be dependent to the Lord. That's why, nung inalok sila ng kaaway, pagkakataon na yon na maging independent sila. That's why, man cannot lose control because man fears the uncertain. Kinatatakutan natin yung bagay na hindi naman natin kontrolado. Kaya gusto natin, tayo yung may control para safe na safe ang tingin natin. Man wants to protect his treasures. That's why they don't want to lose their control. Ano ba yung mga yaman natin? Name it. Talent mo, di ba? Pera mo, kakayanan mo,
Yung talent, mga kapatid, pag pinag-usapan ng talent, ayaw mong isuko sa Panginoon kasi mawawalan ka ng sideline. Pastor, tumutugtog kayo ako. Magkano kayo bayad sa akin, Pastor? Laki kayo. Saan ka ba tumutugtog? Doon. Saan doon? Doon. Yung sa mga kumukuti-kuti-tap. Oo. Isang gabi lang, Pastor, pero paldo. Minsan, ay hirap magdesisyon. Pero katulad ni Kristo, nahirap din naman niyang desisyonan yung gabing yun eh. Sabi niya, may this cup pass from me. Remove this cup from me. Pwede bang tanggalin? Pwede bang wala ng sacrifice? Pwede bang wala ng ganito? Katulad din natin si Jesus Christ. In His humanity, ganun din yung gusto natin. Pwede ba wag mo nang pakialaman yung aking pagtugtog? Pwede ba wag mo nang pakialaman yung aking pag-absent, Pastor? Pwede ba wag mo nang pakialaman yung hindi ko pagsisimba, hindi ko pag-attend sa mga conferences? Wag mo nang pakialaman yung konting pride ko, Pastor. We don't want to be controlled by God. That's why we cannot release it. Ayaw nating i-release, ayaw nating bitawan, ayaw nating ibigay sa Panginoon because we are protecting the uncertain. We are protecting our treasures. We are protecting ourselves from the things that we don't know. Our security. Kaya ayaw mong bitawan yung control because you think that there is a sense of security kapag ikaw yung may control. Everything is under control. Don't you worry. Hindi totoo yan. All you think is under control, but that is an illusion. You cannot control things in this world. Kaya may mga bagay, mga kapatid, na nahihirapan nating intindihin. It is because we want to be in control. Pero si Abraham, nirelease niya si Isaac. Mahirap man sa kanya, but he believed that his son is safer and protected by God. Mas naniwala siya doon, mga kapatid. And look, nung binitawan niya yung control, nung nagdesisyon siyang ibigay ang control sa Panginoon, look what happened. In Genesis chapter 22, verse 15 to 18, let me read to you, mga kapatid. And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven and the second time. Verse 16, and said, by myself have I sworn, saith the Lord, for because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, hindi mo kinontrol ang iyong anak, hindi mo ako kinontrol, sabi ng Panginoon, thine only son, that in blessing, tinan nyo mga kapatid, dahil nirelease ni Abraham ang control, eto ngayon ang Panginoon, mga kapatid, hindi na rin mapigilan ng kanyang control, mga kapatid. Sabi niya, that in blessing, I will bless thee, and in multiply, I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sand which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of his enemies, and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. Nung binabasa ko ito kagabi, mga kapatid, sabi ko, Lord, ganito pala. When we decide to lose our control and surrender it to you, Lord, ikaw rin pala, may mga bagay ka ng bagay na hindi mo maibuhos-buhos, hinihintay mo lang sa amin ang decision. And when we decide to lose it, then nilose din ng Panginoon yung control. The blessings will come. Hanggang ngayon, umuulan ng pagpapala sa buhay at sa lahi ni Abraham. Tayo hanggang ngayon, mga kapatid, damay tayo sa pagpapala ng Panginoon kay Abraham sapagkat tayo'y lahi ni Abraham. Hanggang ngayon, ang pangako ng Diyos ay totoo, mga kapatid. Kapag hindi natin kinontrol ang ating mga sarili, let's not control it. Let's give it to God. Amen. Everybody say amen. Amen. Huwag nating control. Trust in the Lord with all thine heart. And lean not unto thine own understanding. Trust in the Lord with all thine heart. Everybody say amen. Amen. The second thing is our throne.
Ah, may mga trono, parang si Haring Saul. Naalala niyo si Haring Saul, mga kapatid? Ayaw isuko ang trono. Di ba? Kinukuha ng pilit ng Panginoon, ayaw niya pa rin isuko. Pero let me tell you, hindi naman niya dininay ang Panginoon ng direktahan eh. Hindi niya dinreject ang Panginoon ng direktahan eh. He simply refused to surrender his authority. Yun lang. Ayaw niya lang isurrender yung authority niya. Hindi niya alam, yung hindi pagsuko ng authority, yun na yung hindi niya pagsuko ng trono, mga kapatid. May utos sa kanya. Anong ginawa niya sa utos? Inedit niya. Lalo ngayon, mga kapatid, usog-uso yung edit, di ba? Kayang-kaya ni AI, mga kapatid, yung mga edit-edit. In-instructionan siya ng Panginoon, inedit niya. Minodify niya. And he tried to negotiate the command. Ang hirap nun, mga kapatid. Inutusan ka, ubusin mong lahat ng lahi ni Amalek. Sabi niya, sige. Ito makakita na magagandang property, na makita magagandang tupa. Sabi niya, okay, pang offering to ha. Taba-taba to ha, marami-raming laman to ha. Medyo mabango-bango to pag sinunog ha. So ano nangyari, mga kapatid? Alam niyo yung istorya, di ba? So hindi niya sinunod. Pagdating naman itong propeta, papetek-petek pa ang lakad, mga kapatid. Nakarinig siya ng mga iyakan ng mga tupa. Kaya nagtanong kagad siya, ano yung mga iyakan na yan? Ano yung mga tupang yan? Eh syempre, pabida-bida naman tong hari, mga kapatid na may authority, ayaw isuko sa Panginoon ng authority, sabi niya, ako may idea niyan. Idea ko yan, i-offer sa Lord. Pero sabi ng propeta, obedience is better than sacrifice. Kahit 1,000,000 tupa pa ang sunugin mo, pag sumuway ka sa Panginoon, tanong, in-acknowledge ba ng Lord yung offering? Kahit ilang milyon pang kinatay nila nung araw na yon, wala kang mababasa sa Bible na in-acknowledge ng Diyos, kahit isang amoy man lang, hindi nakiamoy ang Panginoon doon. Alam niyo kung bakit? Hindi niya ginusto eh. You do it according to your authority, according to your control. Hindi po. Hindi po ganun ako mo ginagawa natin. Para sa Lord to eh, wag niyo akong pakialaman, para sa Panginoon to. Tapos wala ka ng pagpapasakop. Ay, hindi po totoo yan. Sabihin mo, gagawin ko to, matutuwa si pastor. Tanong, inutos ba ni pastor sa'yo yan na gawin mo? Hindi, pero ano ba naman si pastor? Tatanggihan niya pa ba ito? Wala namang masama eh. Gawin mo kung gusto mong gawin. Pero ang tinitingnan natin is yung pagpapasakop. Are we controlling o are we giving God the control? Kasi pag tayo may control, mga kapatid, pag hindi ka napalakpakan, si pastor naman, ginawa ko na ito, hindi pa ako mapasalamatan. Si pastor naman, nag-offering na nga ako ng malaki, ito pa ginawa sa akin. You see, because you are the one in control. Kaya may kapalit siyang negative sa iyo. Because you want the appreciation, you want your authority to be recognized by somebody. Hindi po ganun, mga kapatid. His problem was not ignorance. The problem of soul was ownership. Sino ba talaga ang may-ari? Sino ba talaga ang masusunod? Kaya may mga iba na nanalangin, mga kapatid, Lord, speak to me. Speak to me, Lord, and I will decide whether I will agree or not. Luko-luko. Sorry. Nanalangin ka pa. Panginoon, mangusap ka. At titignan ko kung mag-agree ako. Ayos ka. So the greatest barrier to surrender is not sin. Hello? The greatest barrier to surrender is not sin, but control. Yan ang haharang sa pag-surrender mo. You control. Parang tayo, napupuspos ng iba, kinukontrol mo pa yung sarili mo. Naiiyak ka na, pero ayaw mong magmukhang naiiyak. Ayaw mong magpakitang broken ka na. Basag na basag ka na. Luwang-luwang. Alam niyo, mga kapatid, noong mga panahon na tayo ay bago na convert sa Panginoon, wala tayong pakialam. Panahon at pag tinatamaan tayo ng preaching, mga kapatid, meron akong kasama sa church, sa mother church, kapag nagpipreach ang pastor namin at tinamaan siya, talagang biglang luluhod dyan, biglang, wah!
Gugulat kaming lahat. Tumahimik ka, mamaya na. Wala pang altar call. Kasi, wala siyang pakialam. Ayaw niyang kontrolin ng sarili niya. Kasi alam niya ang Diyos ang nangungusap sa kanya. Kaya pag nangungusap ang Panginoon sa atin, mga please, don't control. Pag napupuspos ka na, huwag mong kontrolin. Tiglag, mamaya na kasi nakatingin kapatid ko. Wala akong ligo. Nakita yung kilikili ko. Kaya bago kayo magpunta sa simbahan, maligo kayo. Mag-toothbrush din, mag-wish-wish din. Para pagdating sa simbahan, all out ka. Everybody say amen. So, control often disguise itself as wisdom. Kunwari, wisdom daw yun. Pero totoo nung control yun. They seek God's approval rather than direction of the Lord. Di ba, Lord, bless my plan. Tinan mo, parang si Lord consultant na lang. Hindi na si Lord, mga kapatid. They treated God as their consultant, not as Lord. They pray, Lord, bless my plans. Dapat ang prayer mo, Lord, bless, Lord, reveal your plans. For I know the thoughts toward you. I know the plans for you. Siya yung may plano. Hindi tayo yung may plano para sa Kanya. At ipapa-approve natin sa Kanya. Usually, man do the control solution. Control solution. Alam niyo ba yung control solution, mga kapatid? Si Sarah at si Abraham, pinangakuan na magkaanak. Pero ang tagal. Anong ginawa ni Sarah? Control solution. Hagar. Sandali, alay ganito, sandali. Sipingan mo yung asawa ko. Kasi nag-promise si Lord na magkakaanak kami. Pero ang tagal mukhang hindi kami yun Mukhang ikaw yung katugunan. Hagar, halika, sipingan mo si Abraham. O, nagkaanak. Si Ismael. Hanggang ngayon, problema nila, di ba? Anong point ko doon? Ang tawag doon, control solution. Hindi yun yung kalooban ng Diyos Mainipin ka lang kasi. Hindi naman pinatay ng Diyos si Sarah at si Abraham. Nagkaanak naman sila bago patayin bago namatay Ayan naman dumating naman. Kaya lang, merong sariling kalendaryo ang Panginoon. Kaya huwag kang naiinhip. Darating at darating din yung pagpapala sa iyo. Pinangako na ng Panginoon yan. Huwag mong kontrolin yung solution. That's why Ismael was born not out of faith. Ismael was born out of human control. Di ba? Magkaiba yun. Si Isaac, anak ng pananampalataya yun. Si Hagar, anak ng control. You can see. Pero bilas pa rin ng Panginoon kasi lahi ni Abraham Pero makikita mong pagkakaiba. Kaya kung ikaw mananampalataya ka, maghintay ka. Kung talagang may pananampalataya ka, maghintay ka. Gawin mo ang dapat mong gawin, pero maghintay ka. Huwag mong pangunahan ng Panginoon. Everybody say amen. Amen. Yan ang pagkakaiba ng pananampalataya at ng kontrol. Si Satanas, mga kapatid, he does not always need us to become sinful. Sometimes, Satan only needs for us to remain in control. Gusto niya lang, basta ikaw lang mag-control. Hindi mo kinakailangan palaging may kasalanan gagawin. Basta you are in control. Kasama ka na ni Satanas noon. Because that's the last thing we surrender. Control. Kaya ngayong araw, mga kapatid, God is reminding us the reason why we are filled with the Holy Ghost. Tingnan niyo yung nature ng Holy Ghost pag pumapasok sa atin, pag nafe-filled tayo. Can you control? Sino sa inyo dito, mga kapatid, ang nasa full control, yet napuspos ng Espiritu Santo? Wala. Walang tao na, today, I will not raise my hand. Today, I will not open my mouth in praise. And then suddenly, nag-altar calling, biglang nagsalita siya ng iba't ibang wika, napuspos siya. Walang ganon. Sapagkat ang banal na Espiritu, bago pumasok sa iyo, sisiguraduhin niya na siya ang may control, hindi ikaw. You know the point, mga kapatid, na gusto kong sabihin? Nung tayo napuspos ng Espiritu Santo, we lose our control. Lord, we surrender. That's why, pag sinasabi ng pastor, raise your hand.
Tataas mong kamay mo, napakataas. Yan. Sabi ng pastor kalagitnaan ng ganyan na nangangawit, ng tagal naman ni pastor. Kaya nga minsan maganda, pag when you raise your hand, gradual lang, ganyan lang. Sign of surrender. And then sabi ng pastor, open your mouth. Nakatikom pa rin yung bibig. Close your eyes. Nakadilat pa rin yung mata. Ikaw yung may control nun Kung talagang gusto mong mapuspos ng Espiritu Santo, why don't you follow the voice? Why don't you follow the instruction? Close your eyes, open your mouth, wag yung nakatikom. Open your mouth, repent of your sins. Yung gano'n lang mga kapatid. And then suddenly, kapag wala na sa'yo yung control, papasok ng banal na Espiritu Santo. Siya ngayon yung may control. Kaya huwag ka namang matakot pag nagsasalita ka ng iba't ibang wika. Because it's not you anymore. It is God controlling your tongue, mga kapatid. That's why He's speaking with other tongues. Everybody say amen. You shall receive power. Pagkakapangyarihan ba tinanggap mo, mga kapatid? Nakikita nyo nga, yung demonyo, ina-acknowledge ko nga yung demonyo, mga kapatid. Pag mayroong inaalihan ng demonyo, may demonyo sa katawan niya, tinan mo, lumabas yung dila niya, laba, mata niya, tinan mo, laki, pulang-pula, Ina-acknowledge mo nga yung demon possess, Yun pa kaya God possessed the person, hindi mo ina-acknowledge. Ay, lugi naman si Lord noon. I-acknowledge mo rin si Lord. Pag may nakakita ka na pupuspos, hindi, emotion lang yan. Huwag mong ganunin, banal na espiritu yun, mga kapatid. Yung demonyo nga minsan nga kahit hindi naglilisik yung mata, sabi mo, may sapak to, may demonyo sa katawan. Ina-acknowledge mo nga yun Yung pa kaya ang tao na puspos ng Espiritu Santo, magalang sa'yo, maayos, may bunga ng Espiritu, i-acknowledge mo rin, ang Panginoon, puspos siya ng Espiritu ng Panginoon. Ganun, wag nating lugiin ang Panginoon, mga kapatid. Everybody say amen. Clap your hands again to the Lord. Hallelujah. The third point is our plans. Yan na. Mga plano natin sa buhay. Hindi niyo ba alam, mga kapatid, si Maria ay may plano sa buhay? Di ba? Engage na siya kay Jose. Ano plano? Mahal, gusto ko pag kinasal tayo, garden wedding. Gusto ko may mga lumilipad-lipad ng mga maya. May mga plano sila sa buhay. May plano si Maria. May plano si Jose. May kinabukasan silang pinaghahandaan. Pinaghahandaan nila ang kasal nila, pinaghahandaan ng mga magulang, pinaghahandaan in short yung kanilang buhay. Isang araw pumasok sa eksena si Lord. Yung garden wedding hindi natuloy. Yung mga maya nagsilayuan na. God interrupted. Ito gusto kong dalhin sa inyo. Kapag kayo ba ay may plano sa buhay at all structured na, tapos na lahat, naayos nyo na plano nyo na, at biglang umentra ang Panginoon at sinabing, that's not my will for you. What will be your reaction? Anong reaction natin when God interrupted us? What will be your plan? Anong gagawin mo? Anong alternative mo, mga kapatid? Especially, lalo na pag yung ginagawa mo, nagsasucceed ka na. Unti-unti nang gumaganda yung takbo. Takbo ng negosyo ko Lumalaki yung negosyo ko. Ano ba negosyo mo? Tinda sigarilyo. Tinda alak. Dumadami yung order ng tuba. Gumaganda negosyo ko Lord, wag ka naman ngayong umentra-entra. Ganda ng kitaan ngayon. Paldo ako ngayon Anong tinda mo? Maleta. Ganon, mga kapatid. O engineer ka, wag mo sabihin walang mga padulas diyan, what I'm trying to say is this. Pakiramdam mo okay na. At successful ka na. Pero alam niyo ba, mga kapatid, ang success minsan ito ay competition with God. Gusto ng Diyos na mag-succeed tayo. Pero minsan ang success is it competes with God. At biglang pumasok sa eksena ngayon ng Panginoon. Biglang ngayon sinabi ng anghel kay Maria, Maria, cancel muna yung mga maya-maya, mga wedding-wedding. Magiging nanay ka na.
Hindi ka pa hindi pa kayo kasal pero mabubuntis ka. At ang pangalan ng pinagbubuntis mo ay Emmanuel. At magiging tagapagligtas. Ano bang sa tingin niyo mangyayari, mga kapatid? Nagbago ang lahat. Teka lang, wala to sa plano ko Wala to sa plano ko eh. Pero anong sabi niya, mga kapatid? Sinunod niya yung plano ng Panginoon. Behold, the handmaid of the Lord. At kung anong sinabi ng Panginoon, sabi niya, mangyari sa akin. Pero alam niyo, sa iba, hindi. Maghuhurementado, mga kapatid, maglalayas. Because they don't want to be controlled. It is easy, mga kapatid, to surrender the failures, but not the plans of people. Sino ba may plano, alam mo, may mga tao nga, may mga pastor na nga eh. Tinawag ng Panginoon na pastor. Pero iba naman ang plano niya nung umpisa. Plano niya magpulis. Pero hindi siya ginawa ng Diyos na pulis. Naging pastor siya. Ngayong pastor na siya, nagpupulis-pulisan pa rin. May mga ganon, minsan, di ba? May mga, ang tawag dyan? Ano ba tawag sa mga frustrated? Mga frustrated. Hindi naman masama. Pero tinawag ka na ng Panginoon na pastor eh. Sabi ng asawa ko, sabi niya sa akin minsan, siyempre, simbahan, kailangan mag-grow. May mga pangangailangan, sabi niya, pa, alam mo, maganda itong ganitong negosyo para sa church. Kwento siya ng kwento, ako natatawa ako. Hindi ko na pinapakita sa kanya. Ayoko matisod asawa ko, batuhin ako ng plato nun eh. Tinayaan ko lang siya magkwento. Sabi ko, ganda mama. Bandang huli sabi ko, hindi ba na-realize? Hindi tayo tinawag ng Diyos para magnegosyo. Hindi, kailanman. Bago ako maging pastor, malaki tindahan ko. Bago ako magpastor, marami akong tricycle na pinapa-arkilahan, sa Bacoor. Nasaan lahat yun, Ni piso, wala akong pinakinabangan doon nung ako ng pastor. Plat na plat, as in wala. Hindi ka mangangamoy barya pag sinunog ka. Talagang wala talaga, mga kapatid. Sabi ko ngayon, nag-iisip ka ng ganyan. Ilang beses na ba tayo nagtindahan? Ilang beses na rin tayo nalugi? Oo nga. Kasi yung mga kapatiran yun na nga exactly Nasisipay kapatiran. Kasi pa yung kapatiran kumatok sa bahay. Makikipagkwentuhan sa akin, mga kapatid. Pag uwi nun, hindi pwedeng walang 2 kilong bigas, walang manok, walang baboy. Dami namin tinda nun dati. Dilata. Sige, sister, uwi mo na yan. Blessing ni Lord sa'yo yan. Ilang panahon lang, bagsak ang tindahan. Wala na naman puhunan. Isip na naman kami, ano naman panibago nating Sabi ko, tumigil na tayo. Tinawag tayo ng Diyos para mangaral, hindi para magtinda. Na-realize, sabi niya, oo nga, kahit anong gawin ko nangamuhan siya dati, hindi rin nag-prosper. Ito na yung buhay natin. Ito yung kalooban ng Diyos. Willing ka ba? Mga kapatid, my desire, my dream is to become a pilot, mga kapatid. I want to be a pilot. Noon pa. Naging piloto naman ako Hindi nga lang ng eroplano, mga kapatid. Ng tricycle, ng motor, di ba, ng sasakyan. Pero naging piloto pa rin ako. Pero hindi ko na pwedeng i-insist yung gusto ko. Why? Because God has a plan for me. And I surrender my plans to the Lord. Pinagkatiwala ko na yung plano ko sa Panginoon at ang Diyos ay mayroong mas magandang plano kaysa doon sa pinaplano ko, mga kapatid. That's why it's easy to surrender failures, but not the plans. Because you have invested your expectations, your resources, and your time, and many are also expecting. And some already know what your future looks like and invited God to bless it. We invited God to, Lord, pagpalain mo itong aking. But alam niyo, mga kapatid, asking God to bless your plan does not mean it is His will. Amen. Hindi ko mo, Lord, i-bless mo yung plano ko. Pastor, pag-pray mo nga itong aming plano. Pastor,
Pupunta pa si pastor sa bahay ninyo. Magdadala pa ng musikero yun. Aawit pa. Come, Holy Spirit, I need you. Ganda pa ng awitan. Nag-revival pa kayo. Pero hindi ko mo pinanalangin ang plano mo ay kalooban na ng Diyos yan. Si pastor naman, hiningan mo ng prayer. Talaga magpe-pray yan. I-prayer hiningi mo eh. Hingan mo pera, tayo mo wala. Pero prayer, ibibigay niya. Kasi walang pera sa pastor eh. Ewan ko kung nakakasunod kayo. Pero maraming beses na yung mga kapatid. Minsan ang tingin sa pastor, napakayaman. Oo. Pag hindi mo napautang, magagalit. Matitis di magsisimba. Pas mababalitaan mo na lang, pastor, hindi daw nagsimba si sister kasi hindi mo daw pinautang. Suwingay. Wala naman talaga ako papautang eh. Minsan may ganun mga kapatid. Pero alam niyo, kung marami na tayong pera, Pastor James, naku, pila kayo. Kung marami. Ngayon, pila kayo, i-anoint ko kayo isa-isa. May anointing oil ako. Isa-isa kayo, i-anoint ko. You know, brethren, hindi ibig sabihin na pinag-pray ang plano ay kalooban na ng Diyos. Huwag mong gawing consultant ang Panginoon. Ang Diyos ay Diyos, mga kapatid. Ang consultant, nag-o-offer ng advice. Ang consultant, iniimbitahan mo sa plano mo. Pero ang Diyos, hindi consultant. Huwag mong imbitahan sa plano mo. Siya ang pagplanuhin mo, mga kapatid. Ang consultant, humihingi ka ng advice. No. Ang Panginoon, hindi advisor lang, mga kapatid. Direction siya. Direction setter ang Panginoon, mga kapatid. Ang pinakamalungkot, ganito, mga kapatid, minsan, we keep on praying over something that God never initiated. We keep on praying over something that God never initiated. Pinagpipray mo ng pinagpipray isang bagay na hindi naman pala kalooban ng Panginoon. Naku mga kapatid, that can only be dealt, mga kapatid, if we lose our control. Kapag hinayaan mo ang Diyos na ibigay mo sa Panginoon ng lahat, mga kapatid, hindi ka niya ililid sa mali eh. Pero bakit mo pinagpipray at ginagawa isang bagay na hindi niya kalooban? Kasi you don't hear from Him anymore. Why? Because you are now in control. Di ba, naikwento ko sa inyo mga kapatid, dalawang magkaibigan naglalakad sa gitna ng maingay na syudad. Sabi ng isang kaibigan, pare, sandali lang, may naririnig akong kuliglig. Sabi, muntik niya yung batukan, sabi niya, nasa gitna tayo ng syudad, anong kuliglig? Mayroong kuliglig, sabi niya, meron talaga. Tapos umalis sa sandali, pumunta doon sa isang construction site, kinuha niya nga yung kuliglig. May nakinarin talaga siyang kuliglig. Sabi niya, superhero ka na. Supernatural ka. Narinig mo yung ingay na yan, yung kuliglig na yan sa gitna ng ingay na ito? Sabi niya, hindi. Because what you want to hear, you will hear. O biglang naglalakad sila mga kapatid. May nahulog na barya. Napalingon mga kapatid. Yung lahat ng tao napalingon sa kanila nung mahulog nila yung barya. Sa gitna ng maingay na syudad. Ano ibig sabihin? Lahat ng tao ang iniisip ay kaya kung anong gusto mong marinig, maririnig mo. Nakuha niyo ibig ko sabihin? Kaya huwag natin gawing consultant ng Panginoon, mga kapatid. Bagay na hindi mo naririnig sa Panginoon. The reason why, because ikaw na yung nasusunod, kaya hindi mo naririnig yun, mga kapatid. You make plan whatever you want, but let me remind you, mga kapatid. Do whatever you want. Plan whatever you want to plan. But sabi ng Biblia sa Psalms 127 verse 1, except the Lord build the house. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman wake it bay, but in vain, mga kapatid. Anong ibig sabihin doon? Maliban na ang Diyos ang gumawa at magtayo, hindi ka magkakaroon. Kaya kahit anong gawin mong galing, mga kapatid, kahit anong gawin mong sikap, mga kapatid, napapansin mo parang maganit. Kasi baka pinagpipray mo o ginagawa mo ang isang bagay na hindi naman gusto ng Panginoon. Paano ko malalaman, Pastor? Surrender. All you need to do is to surrender. Proverbs 19 verse 21, you can make many plans, sabi niyang New Living Translation, you can make many plans, but the Lord's purpose will prevail. Ang ganda nito, mga kapatid. You can make many plans, but the Lord's purpose will prevail. Amen.
Jeremiah chapter 29 verse 11, New Living Translation, "For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster." Grabe yung ginamit niyo, disaster. "To give you a future and a hope." Ito yung pangako ng Panginoon, mga kapatid. That's why let your surrender be sounds the surrender of, like the surrender of Mary. Ang sabi ni Mary, "Be it unto me according to thy word." Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. That's why Mary was able to hear and to know, mga kapatid. Before I end, let me tell you the last thing. The last thing that we surrender, mga kapatid, is our will. Jesus said, "Not my will." This is the very climax, mga kapatid. This is the center of the sermon. This is where every other point leads, mga kapatid. Jesus prayed, "Father, if thou be willing, remove this cup from me." Jesus was so honest. The cross was so painful. The suffering was real. The agony was overwhelming. Then came the greatest statement of surrender in Scripture. The word says, "Nevertheless, not my will, but thine be done." Pansinin niyo, mga kapatid, Jesus did not surrender because He agreed. He surrendered because the Father's will mattered more than His preference. Surrender is not agreeing with God. It is yielding to God when you disagree. When you disagree, you need to yield to God. Because when we talk about agreement, mga kapatid, ang agreement po ay may benepisyo sa dalawa, sa both parties. Benepisyo mo at benepisyo ko, nagkasundo tayo. That's agreement. Pero pag pinag-usapan, mga kapatid, ang surrender, pag pinag-usapan ng submission, pag pinag-usapan ng surrender, isa doon ang ilugi. Isa doon ang may cost. At isa lang ang beneficiary. Pag agreement tayong dalawa, nagkakasundo, may benepisyo ka, may benepisyo ako, agreement yan. Pero pag pinag-usapan ay surrender, hallelujah, pag yung ginusto mo, inayawan ko ang gusto mo, kailangan kong magpasakop sa iyo, kailangan kong gustuhin yung gusto mo kahit ayaw ko. Kailangan kong sundin yung gusto mo kahit ayaw ko. Kailangan kong sabihin yung sinasabi mo kahit ayaw ko. Kailangan kong puntahan yung gusto mo kahit ayaw ko. Ibig sabihin, ako lang, mga kapatid, yung lugi. Ako yung kinakailangan may cost. Ako yung kinakailangan na ika nga hindi nagbibenepisyo. Only you will benefit. Yun ang gusto ng Panginoon. It is not agreement. Don't go to the Lord and make an agreement. Go to God and surrender. Surrender ka sa Panginoon. Isuko mo sa Panginoon, "Panginoon, ito ang plano ko eh. Siya ang ginugusto ko, Panginoon. Pero sabi mo, hindi siya ang para sa akin dahil ang kanyang buhay ay makamundong klase ng pamumuhay. Panginoon, itong gusto kong trabaho. Pero sinasabi mo, walang kabanalang ang trabaho ito, Panginoon. Kaya susundin kita, Panginoon. Magpapasakop ako sa iyo, Panginoon. Ayaw ko ng agreement. Gusto ko magpasuko sa iyo, Panginoon. Magpasakop sa iyo, Panginoon. Sapagkat alam ko na ikaw ay mas nakakaalam ng maganda para sa buhay ko, Panginoon." That's why anyone can obey when it is so easy and so pleasant, mga kapatid, and everything is understandable. But what if it collides with your desire? Ang dali, mga kapatid, mag-serve sa Panginoon pag ang lahat ay smooth. Paano kung isang araw ang dumating sa buhay mo ay nagbanggaan kayo ng prinsipyo ng Panginoon? Nagbanggaan kayo ng prinsipyo ng Panginoon. Anong gagawin mo? Please, don't confuse yourself with surrender and agreement. Surrender to the Lord. Don't just agree. Kasi may isang araw talaga na hindi ka a-agree sa gusto ng Panginoon. May isang araw na hindi mo gugustuhin yung gusto ng Panginoon. Ang hirap, mga kapatid. Minsan yung bang nasa bahay ka na, justified mo na, naku, dami kong ginawa, pagod ako.
Siguro naman naiintindihan ako ng Panginoon na I need to rest. Siguro naman maiintindihan ako ng Panginoon. Siya naman ang nauna eh. Yung tao naman yun ang nauna eh. Siguro maiintindihan ako ng Panginoon kung bakit hanggang ngayon hindi ko siya mapatawad. Gina-justify natin ang ating sarili. Gina-justify natin ang ating sarili. Nagbanggaan na yung prinsipyo mo at prinsipyo ng Diyos. Nagbanggaan na yung gusto mo at gusto ng Panginoon. Anong gagawin mo? Surrender is costly. Because you need to yield. You need to yield to God. Pag minsan gusto ng Diyos, sasabihin mo, ayaw mo. When God says stay, you want to leave. When God say forgive, then you want justice. And when God say give, but you want security. When God say serve, but you want recognition. When God say release, you want to hold on. Brethren, you need to pay the price. If you really want to surrender yourself to the Lord, you need to pay the price. It is not you who is sitting on the throne. It is God. It is a matter who you will allow to sit on the throne. It's a matter who will you give authority over your life. And Jesus paid the cost. He died on the cross. Nung ipinako siya dun sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, isinuko niya hindi lamang ang kanyang kalooban, maging ang kanyang katawan ay isinuko niya dun sa krus. The cross is not just to symbolize salvation. It's not just to symbolize suffering. It is also to symbolize that He lose His own will and control just to give God all the control. He don't want to die. He don't want to suffer. That's why He cried. That's why the greatest battle is not really between God and the enemy. It is between you and God. And He suffered, and He struggled, and He prayed, Lord, remove this cup from me. He expressed His own will. He expressed His desires. Pero sabi niya, Lord, ano ba patutunguhan ng desire ko? Lord, ano bang patutunguhan ng plano ko? Lord, kung hindi man ako masaktan, hindi man ako maipako, ano naman na magiging bukas? Sometimes we think that our plans are better, mga kapatid. Minsan ang tingin natin ang ating plano ay napakabuti. Pero when Jesus Christ decided in the Gethsemane, mga kapatid, sabi niya, Lord, not my will, not my control, not my plans, not my throne, but thine will be done. And He surrendered everything to the Lord. Kaya nung hinahagupit na siya, wala kang nakitang bakas ng paghihiganti sa mukha ng Diyos. Kaya nung inaalimura na siya, minumura na siya, binubugbog na siya, hindi mo makikita sa Biblia na ang Diyos ay gustong gumanti. Nung pasan niya ang krus, mga kapatid, hindi mo nakita sa Biblia na nagreklamo siya.
At nung pinapako na siya, mga kapatid, hindi mo nakita sa Biblia na nag-regret siya sa kanyang decision. No. You will never read it in the Bible. Why? Because he already surrendered to God. You will never hear any complaints because he surrendered to God. Yung krus na kinakaayawan ng marami, niyakap niya yun. Yung krus, yung pako, mga kapatid, na kinakaayawan ng marami, hinawakan niya yun. Why? Because it doesn't matter to him anymore. Because he already surrendered to God. Sumuko na siya eh. Ano pa ba ang meron siya? Wala na, di ba? Ano ba bang meron siya? Wala na, di ba? Sapagkat sinuko niya na lahat sa Panginoon. And that day, it was the remarkable day in the entire human history. The God who used to control everything, surrender His control. And there you go. Here we are, enjoying the benefit, enjoying the salvation. Why? Because God showed us that if you release that control, and if you will let God to control your life, He will bring you to the good land. He will give you, hallelujah, the fruit of the land. He will give you the desires of your heart. Brethren, come to the Lord. Hindi ko alam kung ano pa yung hawak mo dyan na matagal mo nang kontrolado. Hindi kita kilalang lubusan. Pero alam ko na merong isang bagay sa buhay mo na ikaw ang may control. And God is talking to you right now, surrender that. Because if you will not surrender that thing that you cannot release, that will be your demigod one day. That will be your idol one day. Magiging Diyos-Diyusan mo yan pag hindi mo sinuko sa Diyos yan ngayong araw na ito. I invite you today to come to Him. I invite you to come to Him. Lord,